Ang pelikula ay nagsisimula kay Tom na nagising sa kanyang sasakyan na nakapark sa loob ng gubat. Pumunta siya dito para mag-camping kasama ang anak niyang si Mira. Ang babae ay mahimbing pa ring natutulog sa maliit na kama sa tabi niya. Sa labas, nagsimulang umulan at muling nakatulog si Tom habang naririnig ang mahinang tunog ng patak ng ulan sa bubong. Nang muling magmulat si Tom, kinabahan siya. Wala na si Mira. Walang laman ang kama at mabilis ang tibok ng puso niya. Agad siyang lumabas ng truck at hinanap. Tinawag niya ang pangalan nito pero walang sagot. Wala ang babae kahit saan. Biglang may babaeng tumakbo papunta sa kanya. Takot, sumisigaw na tumakbo siya. Hindi alam ni Tom kung ano ang nangyayari. Sinubukan niya siyang tanungin, pero bago pa siya makapagsalita, inatake siya ng grupo ng mga baliw na tao. Kinagat nila siya at kumalat ang isang klase ng impeksyon. Nagulat si Tom at sinubukan tulungan ang babae, pero huli na ang lahat. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, naging zombie ang babae. Ngayon, si Tom naman ang hinahabol ng mga nilalang na iyon. Napilitan siyang labanan ang mga ito at sa gitna ng gulo, lumitaw si Mira. Takot na takot ang babae habang pinapanood ang kanyang ama na lumalaban sa mga halimaw. Sumigaw si Tom at sinabihan siyang tumakbo. Tumakbo si Mira papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat habang hirap si Tom na itaboy ang mga zombie. Sa wakas, nakabalik siya sa kanyang truck at pumasok sa loob. Mula sa bubong, tumingin si Tom sa paligid at nakita ang nakakatakot na tanawin. Isang malaking grupo ng infected na tao ang nakapaligid sa kanya, determinado na maabot siya kahit ano pa ang mangyari. Lumipat ang kwento sa ilang araw bago iyon. Inaayos ni Tom ang kanyang truck sa driveway habang kinakausap ni Mira ang kanyang nanay na si Naomi tungkol sa kanyang scout camp at proud siyang sinabing kailangan na lang niyang tapusin ito. Nagreklamo si Tom tungkol sa pagbabayad sa camp kung saan gumagawa ang mga bata ng walang silbing bagay. Naalala niya na noong scout siya, natuto sila ng mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng pagsindi ng apoy at pagpapadala ng mensahe gamit ang Morse code. Nagtanong si Tom kung paano makakatulong ang pagkuha ng bulaklak para mabuhay sa gubat. Sinabi ni Mira na hindi naman siya maglalakad sa gubat at sinagot ni Tom na kung ganoon, hindi siya tunay na scout. Nasaktan si Mira. Nagprotesta siya at galit na pumunta sa kanyang kwarto. Sumunod si Naomi para aliwin ang kanilang anak. Nang gabing iyon, nagsorry si Tom sa kanyang asawa. Inamin niya na mali ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Mira. Sinabi ni Naomi na lumalaki na ang kanilang anak at nagbabago at dapat mas gumugol siya ng oras kasama nito. Iminungkahi ni Tom na dalhin si Mira sa sinehan pero umiling si Naomi. Sa halip, sinabi niyang dalhin niya ito sa camping sa weekend. Noong una, tumanggi si Tom dahil may plano siyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan, pero pinilit siya ni Naomi. Sinabi niya na kung hindi siya maglalaan ng oras para kay Mira ngayon, hindi na siya bibigyan ng oras nito sa hinaharap. Napagtanto ni Tom na hindi siya mananalo sa usapan, kaya pumayag siya kahit ayaw niya. Kinaumagahan, umalis ang mag-ama. Samantala, iniulat sa radyo ang sunod-sunod na hindi maipaliwanag na marahas na pag-atake sa mga pulis sa buong lugar. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Tom makipag-usap pero hindi siya pinansin ni Mira at nakatutok lang sa kanyang phone. Pagdating sa campsite, inayos ni Tom ang lahat para maging komportable sila. Iminungkahi niyang maghiking o mangisda, pero sinabi ni Mira na hindi siya interesado at mas gusto niyang maglaro ng computer games kaysa mag-explore ng kalikasan. Pagkalipas ng ilang oras, naglakad sila sa gubat. Umaasa si Tom na makakatulong iyon para maging close ulit sila, pero makalipas ang isang oras, sinabi ni Mira na pagod na siya at gusto nang umuwi. Inamin niya na ayaw niyang kasama ang kanyang ama. Sinabi niya na ihatid na lang siya pauwi para makapunta pa si Tom sa party na plano niyang puntahan. Sinubukan ni Tom na ipaliwanag na gusto talaga niyang makasama siya, pero sinabi ni Mira na nagsisinungaling siya. Sa huli, nagbigay si Tom ng kompromis. Mananatili sila ng isang gabi at kung gusto pa rin niyang umuwi kinabukasan, aalis sila. Pumayag si Mira kahit ayaw niya. Habang naglalakad sila sa gubat, unti-unting naging interesado si Mira sa kalikasan. Bigla siyang nagsorry dahil hindi siya ipinanganak na lalaki dahil iniisip niyang iyon ang gusto ng kanyang ama. Sinabi ni Tom na hindi iyon totoo, pero bago pa siya makapagsalita,
May babaeng lumapit at inanyayahan silang sumama sa kanilang grupo sa campfire. Sumama sila at nakilala ang ibang campers. Nakipag-usap si Mira sa ibang bata at mukhang nagsisimula na siyang mag-enjoy sa trip. Kinagabihan, bumalik sila sa truck. Nagbasa si Tom ng libro habang si Mira ay nasa phone pa rin. Nagsimulang umulan. Tinanong ni Mira kung magiging okay ang maliit na pagong na nakita niya. Sinabi ni Tom na mahal ng mga pagong ang tubig. Biglang sinabi ni Mira na gusto niya ang lalaking nakausap niya sa campfire, pero hindi siya sigurado kung gusto rin siya nito. Sinabi ni Tom na kung hindi siya gusto ng lalaki, hindi siya nito deserve. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Tom para siguraduhin na walang papasok na ulan sa truck at natulog. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Napapalibutan ang truck ng zombies. Halos hindi na makabalik si Tom sa bubong habang sumisigaw para sa kanyang anak. Pumasok siya sa likod ng truck at kinuha ang kanyang baril. Lumabas siya at binaril ang mga infected. Nakapatay siya ng ilan pero mabilis na naubos ang bala. Sinubukan niyang pumasok ulit sa truck. Halos na isara na niya ang pinto nang may zombie na ipinasok ang braso nito. Wala siyang choice kundi putulin ito gamit ang kutsilyo. Pagkatapos, binalot niya ang kanyang mga braso at binti ng tuwalya para proteksyon laban sa kagat. Kinuha niya ang isang hagdan para iligaw ang mga zombie at tumakbo papunta sa kanyang sasakyan. Nakipaglaban si Tom at sa wakas ay nakarating sa kanyang sasakyan. Pumasok siya at sinubukang paandarin ito pero ayaw gumana. Kinuha niya ang flare gun at pinatay ang isa pang zombie. Gamit ang hagdan, umakyat siya ulit sa bubong ng truck. Umakyat ang mga infected pero itinulak niya sila pababa at ibinagsak ang hagdan. Nag-aalala siya para kay Mira. Sinubukan niyang tawagan ito pero nasa loob ang phone nito. Tumunog ito pero hindi niya maabot. Mas lalo siyang nawalan ng pag-asa. Pagsapit ng gabi, nakatulog si Tom. Napanaginipan niya si Mira habang magkasama silang nakahiga sa ilalim ng mga bituin. Biglang kinuha ng mga zombie si Mira at nagising siya sa takot. Pagsikat ng araw, kinuha ni Tom ang binoculars at hinanap ang kanyang anak pero wala ito kahit saan. Nawalan siya ng pag-asa at tiningnan ang mapa habang patuloy na sinusubukan ng mga zombie na pasukin siya. Binuksan niya ang radyo at nakarinig ng nakakatakot na balita. Hindi pa rin alam ang pinagmulan ng impeksyon. Walang epekto ang gamot. Sarado ang mga border dahil sa virus at nagdeklara ng state of emergency. Sinabihan ng mga tao na manatili sa loob ng bahay at sinabing paparating ang tulong. Halatang pagod na pagod si Tom sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Isinabit niya ang kanyang pagkain sa puno noong nakaraang araw at hindi pa siya kumakain mula noon. Pinahihina siya ng gutom. Biglang may zombie na sumira sa bintana ng truck at sinugod siya, pero nagawa ni Tom na itaboy ito gamit ang anumang mahawakan niya. Kumuha siya ng piraso ng gamit at ipinako ito sa sirang bintana para hindi makapasok ang mga zombie. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa radyo pero walang sumagot. Umakyat siya ulit sa bubong at ginamit ang binoculars para tingnan ang paligid. Sa wakas, nakita niya si Mira. Hindi siya malayo sa truck at hindi pa siya napapansin ng mga zombie. Nagsimula si Tom na mag-signal kay Mira gamit ang Morse code. Gumamit siya ng flashlight at sumagot si Mira gamit ang reflection mula sa kanyang salamin. Sinabi niya na buhay siya at ligtas, pero takot na takot. Sinabi ni Tom na manatili lang siya sa lugar, pero nagpa siya si Mira na lumapit sa truck. Biglang may zombie na nakakita sa kanya. Tumakbo ang buong grupo ng zombies papunta sa kanya. Sumigaw si Tom at sinabihan ang kanyang anak na tumakbo habang tumalon siya mula sa truck para ilayo ang mga zombie kay Mira. Lumingon ang mga zombie at sinugod siya. Lumaban si Tom gamit ang kanyang golf club pero masyadong marami ang mga ito. Mabilis siyang umakyat ulit sa truck. Kinagabihan, binuksan ulit ni Tom ang radyo, desperadong sinusubukang may makausap. Biglang tumunog ito ng malakas. Nakuha ng tunog ang atensyon ng mga zombie. Naging agresibo sila at sinira ulit ang mga bintana. Kinuha ni Tom ang martilyo at sinira ang radyo. Tumigil ang tunog. Umakyat siya sa bubong at kahit umuulan, nagawa niyang itaboy ang ilang zombie. Pagod, nanatili siyang gising buong gabi para bantayan ang kanyang kanlungan. Kinaumagahan, may nakita si Tom na nakakatakot.
May zombie na maihawak na jacket ni Mira. Nawalan siya ng pag-asa at natakot na baka patay na ang kanyang anak. Nalungkot siya ng sobra. Bumaba siya at kinuha ang kanyang baril. Isa na lang ang bala. Itinutok niya ito sa kanyang ulo, handa ng sumuko. Pero sa huling sandali, hindi niya nagawang hilahin ang gatilyo. May naramdaman siya na buhay pa si Mira at kailangan niyang magpatuloy. Naglagay siya ng mga lalagyan sa ulan para mangolekta ng tubig. Ininom niya ang tubig ulan pero nanghihina siya dahil wala siyang pagkain. Nakaisip siya ng bitag. Gumamit siya ng basag na salamin at idinikit ito sa gilid ng bubong. Kapag may zombie na umakyat, masasaktan sila at mahuhulog. Biglang may nakita siyang sasakyan na mabilis na papalapit, hinahabol ng mga zombie. Kumaway siya at tinawag ang driver, pero bumangga ang sasakyan sa puno. Pinalibutan ito ng mga infected. Alam ni Tom na kailangan niyang tumulong. Tumalon siya mula sa truck at tumakbo papunta sa sasakyan habang hawak ang kutsilyo. Nilabanan niya ang mga zombie at nagawa niyang ilabas ang driver. Magkasama silang bumalik sa truck at umakyat. Sinabi ng lalaki na isa siyang patrol officer. Sinabi niya na nasakop na ng mga zombie ang mundo. May kaguluhan sa lahat ng lugar at wala ng communication. Hawak ni Tom ang larawan ni Mira at tinanong kung nakita niya ito. Sinabi ng lalaki na hindi. Sinabi ni Tom na kailangan nilang hanapin si Mira, pero tumanggi ang lalaki. Sinabi niyang masyadong delikado. Sinabi ng lalaki na kailangan nilang magplano at maging malakas para mabuhay. Ibinigay ni Tom ang natitirang pagkain. Sinabi niya na ang iba pang supplies ay nasa puno. Nakiusap ulit si Tom na tulungan siyang hanapin si Mira, pero tumanggi ang lalaki. Sa huli, sinabi ng lalaki na hahanapin nila siya kinabukasan. Kinagabihan, habang natutulog ang lalaki, tiningnan ni Tom ang kanyang card at may nadiskubre siyang nakakagulat. Nagsinungaling ang lalaki. Hindi siya officer. Ninakaw lang niya ang card. Biglang nagising ang lalaki at inatake si Tom. Nag-away sila. Sinubukan ni Tom na lumaban pero mas malakas ang lalaki. Tinamaan si Tom sa ulo at nawalan siya ng malay. Nang magising si Tom, nakaposas siya. Balak siyang itulak ng lalaki sa truck papunta sa mga zombie. Lumaban si Tom at nagawa niyang makawala ang isang kamay. Ikinabit niya ang posas sa kamay ng lalaki. Hinila ng mga zombie ang lalaki pababa at napunit ang braso nito. Alam ni Tom na kailangan niyang umalis agad. Umakyat siya sa bubong at tumingin sa malayo. May nakita siyang usok sa bundok. May apoy. Nagkaroon siya ng pag-asa. Baka nandoon si Mira. Kinagabihan, kinuha niya ang flare gun at battery. Tumakbo siya papunta sa sasakyan habang hinahabol ng mga zombie. Pumasok siya at pinaandar ang makina. Umandar ito. Mabilis siyang umalis, pero kumapit ang mga zombie sa sasakyan. Bumangga ito sa puno at pinalibutan siya. May nakita siyang gas canister. Huling pag-asa. Binaril niya ito gamit ang flare gun. Nagkaroon ng malaking pagsabog. Nasunog ang mga zombie. Nakaligtas si Tom. Pagsikat ng araw, umakyat siya sa bundok kahit pagod at sugatan. Patuloy siyang umakyat dahil sa pag-asa na makita si Mira. Sa wakas, nakarating siya sa tuktok. At doon niya nakita si Mira. Buhay at ligtas. Napuno sila ng saya. Matapos ang lahat ng hirap at takot, magkasama na ulit sila. Iniwan nila ang lahat ng sakit, takot at away sa nakaraan. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.